Ng umaga sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo po yung muna humingi ng gabay sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Panginoon Diyos, kami po nagpapasalamat o Ama. Kami ay dinako niyo na minsan o Lord God dito sa bahay sambahan o Ama. Upang hindi lang magkita-kita o Lord God ng mukha o Ama, kundi madama namin o Panginoon Diyos ang iyong mga banal na presensya o Panginoon Diyos sa oras na ito at makakain o Ama ng iyong mga banal na salita o Lord God na siyang lalong aming kailangan o Lord God sa panahon na ito o Ama, dahil alam namin o Lord God, nababasa namin, nakikita namin o Ama na ang araw ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak ay nalalapit na o Lord God. Hallelujah Lord God. Kaya po o Panginoon Diyos, kami po'y patuloy na nag-aaral o Lord God ng iyong mga banal na salita o Ama upang ito'y maging aming kalasag o Panginoon Diyos, maging kalakasan ng aming mga pananampalataya upang hindi kami madaya o Lord God ng kaaway o Ama. Kayo po'y patuloy na manguna sa amin sa mga oras na ito o Ama. Itago niyo po ako sa inyong likuran o Panginoon Diyos upang hindi nila makita ang aking pagkatao o Ama, kundi ang iyong banal na presensya o Lord God ang kanilang makita at madama o Ama. Maraming salamat o Lord God. Hanggang sa mamaya o Lord God, kayo po'y patuloy na manguna o Ama. Muli o Panginoon Diyos, patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng mga papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon bago tayo magsiupo, ay buksan po natin yung ating mga Biblia sa Matthew 7:24 to 27. Kahit kung nakita nyo na po. Sabi niya, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock." 25. "And the rain descended, and the floods came, and the winds blew," sabi niya, "and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock." 26. "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand." 27. "And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it." Amen. Praise God. Tayo pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Makakapon na po kayo mga kapatid. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, nais ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Muli ay nabigyan ng slot mga kapatid sa gawain. Amen. Hindi dapat ako mga kapatid. Si brother mo dapat to. Pero kasi nung nagbakasyon ako, siya yung kumuha ng mga slot ko, kaya nagpalit kami. Kaya isang malaking pasasalamat at muli akong nakatayo sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, at makapagbahagi, amen, ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa pag-iingat at paggabay niya sa akin sa pag-i-stay ko dito sa Doha, mga kapatid. Amen. Higit isang buwan na ako lagpas. Nagpapasalamat ako dahil hindi pa rin nagkukulang ang Panginoon Diyos. May mga binibigay pa rin na mga pagpapala ating Panginoon Diyos. Amen. Gayon din sa pamilya ko sa Pilipinas, sa aking mga magulang, sa patuloy na binibigay niya ng kalakasan, unang-una sa mga spiritual na bagay na ibinibigay niya. Amen. Sa church sa Pampanga. Amen. Nagpapasalamat ako kasi nung nakaraang pag-uusap natin ng aking ama, nabanggit niya sa akin na meron na namang yung mga kamag-anak namin sa San Fernando, humihingi daw sila ng Bible study doon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil although medyo may katandaan na rin si Papa, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy siyang ginagamit ng ating Panginoon Diyos upang magbahagi ng mga banal niyang salita. Amen. Gayon din sa mga kapatiran natin sa Pampanga, kasi tatlo yung pinagdadarausan ng gawain sa Pampanga, sa Masantol, sa Lubao, saka sa Florida. Pag nadagdag pa yung sa San Fernando, magiging 4 na yung magiging gawain sa Pampanga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng mga kapahayagan. Una-una sa kapahayagan na binibigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa. Amen. Sa Pampanga, na alam natin na hindi maigsi ang kamay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Na
kung ano ang nare-receive natin ng mga pagpapala dito spiritual, alam ko na ipinapaabot din ng ating Panginoon Diyos yung mga pagpapala niya. Amen. Sa kanyang mga hinirang saan man dako ng mundo. Amen. Kaya po maraming salamat at patuloy ko din pong hinihingi panalangin niyo mga kapatid. Dahil, amen, hindi yung unang kong purpose sa pagpunta rito, hindi naman sabi ko lagi kong pinapanalangin sa Panginoon Diyos na hindi ko hinangad na magkaroon ng maraming kayamanan dito, sabi ko sa Panginoon Diyos. Ang hinihiling ko lamang ay yung makatulong sa una-una sa aking mga magulang dahil mayroon na nga silang sa edad nila, ayoko na sila nagtatrabaho. Kaya palagi ko hinihiling sa kanya na ibigay niya sa akin yung sapat lang na trabaho kasi hindi naman talaga yung priority ko yung magkaroon ng kayamanan. Mas gusto ko, sabi ko lagi dinadala sa Diyos na magkaroon ng kayamanan sa langit. Kasi dito hindi naman natin madadala yung mga kayamanan na yan eh. Maiiwan din natin yan, kaya mas magandang mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit kaysa dito. Yung mga nandito temporary lang para matustusan yung mga pangangailangan natin physical. Kung luluubin ng Panginoon Diyos na maabutan natin yung pagdating niya, at least yung katawan natin malakas. At inibibigay natin yung 100% natin na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Sa Kanya lahat mauwi ang kapurihan. Mga kapatid, tayo po dumako na sa ating exhortation. Amen. Mumunti exhortation. Hango ito sa message ng ating kapatid na propeta, The Oncoming Storm. Amen. Praise God. Hallelujah. Nakakagala nga yung patutuo din ni Brother Hilbert kanina para kumukonekta siya dito dahil sabi nga, kung mahina yung pananampalataya ng isang tao, amen, baka matulad siya dun sa nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Amen. Baka onting pagsubok lang, bumigay na siya. Amen. Pero, sabi nga, yung pananampalataya natin mga kapatid, hindi nakatayo sa buhanginan mga kapatid. Nakatayo tayo sa rock. Amen. Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya amen, yung pangungusap natin Panginoon Jesus dito, nangungusap siya tungkol sa isang malakas na unos na darating. Amen. Una sa buhay ng tao. Amen. Dalawa to eh. At pangalawa, sa mundong ito, mga kapatid. Sabi ng ating kapatid na propeta, and there is just no way out of it, sabi niya. The storm will strike you sometime or the other, sabi niya. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging handa. Amen. Lalo na sa panahon natin na ito. Amen. Hallelujah. Amen. Na gaya ng taong matalino, amen. Siya naghanda, amen. Naisip niya na itayo yung kanyang bahay sa kung mababasa natin sa bato, amen. Sa ating Panginoon Diyos, amen. Yung ating pananampalataya ilagay natin sa ating Panginoon Diyos, amen. Para anytime na dumating yung pagsubok sa buhay ng tao, amen, sa buhay natin, amen, hindi tayo mangangamba na amen, yung bang kunyari katulad nga nung mga hindi tayo mangangamba na makamatanggal tayo sa trabaho, amen. Hindi, dahil yung pananampalataya natin nasa ating Panginoon Diyos, yung Diyos yung kikilos, amen. Yung Diyos yung kikilos upang hindi tayo matanggal doon sa trabaho na yun, mga kapatid. Sa experience ko, mga kapatid, ilang beses ko na rin napatunayan nung nandun ako sa trabaho ko sa floor sa Raslapan. Ilang beses na rin na kaming nagtanggalan, pero amen, isang taon at kalahati pa yung lumipas bago ako na talagang natapos yung kontrata ko dahil nga nagkaroon lang ng sa recession sa oil and gas. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung 1 year and almost 1 year na pag-i-stay ko doon, malaking tulong na sa amin ng pamilya ko. Kaya isang malaking patotoo yung na nangyari sa buhay ko at nalaman isang tawag doon, patunay na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya lagi tayong maging handa, mga kapatid. Lagi nating sabi nga isukbit natin yung salita ng ating Panginoon Diyos sa atin. Amen. Dahil
Amen, kapag dumating yung malakas na unos, at least hindi tayo matitinag basta-basta mga kapatid, dahil yung pananampalataya natin nakatayo sa Rock of Jesus Christ mga kapatid. Amen. Pero kung wala tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos mga kapatid, ano kayang mangyayari sa atin? Amen. Ano kayang mangyayari sa buhay natin kung hindi tayo nakapasok dun sa ark of safety? Amen. Siguro, mga kapatid, yung buhay mo ngayon, sabi nga, may kanta, di ba, yung, ano kasing kanta yun, na nakakanta natin sa Pampanga yun, yung, nasaan kaya ako, sabi yun, yung kanta na yun. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat tayo dahil, amen, before the foundation of the world, tayo tinawag na ng ating Panginoon Diyos. Tayo pinili niya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kung titignan naman natin sa, sabi nga kayo na, di ba, dalawang ano to, sa buhay ng tao at sa mundong ito. Kung titignan naman natin sa mga natural disaster na makikita natin. Amen. Hallelujah. Kung sa Pilipinas, amen, example natin sa Pilipinas. Yung Pilipinas, laging tinatamaan ng mga bagyo yan. Sa isang taon, 20, mauubos niya yung A to Z eh. Amen. Praise God. Amen. Pag yung bagyo na ito, pag dumaan na sa atin mga kapatid, meron na lamang tayo mababalitaan na mga namatay, mga nasaktan, mga kapatid. Pero meron din naman tayo nababalitaan na mga nakaligtas, mga nakapunta sa mga safe na lugar. Amen. Sabi nga ni Brother Branham, yung mga tagapagbalita, yung mga weather forecaster na mga sa Pag-asa, tinatawag niya yung weather prophet, sabi niya. Ito yung mga weather prophet kasi nalalaman nila advance kasi doon sa mga taong mga hindi nakakaano doon sa mga sa tungkol sa weather. Amen. Sila yung tinatawag ni Brother Branham na weather prophet. Amen. So, sila yung nagbibigay ng babala, di ba? Sila yung nagbibigay na may ganitong paparating, ganito. Amen. Kaya may mga namamatay, may mga nasasaktan, ganun. Yung iba kasi hindi nakikinig eh. Hindi sila sumusunod eh. Hindi sila, kumbaga binabaliwala lang nila yung warning na ibinigay sa kanila. Amen. Pero yung iba naman, tinitake nila yung warning para sila maligtas. Amen. Praise God. Pumupunta sila doon sa mga safe na lugar upang makaligtas sila. Kasi mayroon naman binibigay na safe na lugar yung mga government, di ba? Para mapuntahan ng mga tao. Pero yung iba, matitigas talaga yung ulo eh. Ayaw nilang iwanan yung mga properties nila eh. Ayaw nilang iwanan yung mga kayamanan nila. Amen. Gaya ng amen. Sa panahon ni Noah, mga kapatid. Yung sa panahon ni Noah, mga kapatid, meron din sila mga weather prophet dun eh. Meron sila mga weather prophet. Kasi di ba, meron nalalaman nila kung ano yung kung may bagyong may ulan na darating, kung may bagyo, may mga kalamidad na darating. Amen. Pero si Noah, sabi nga, he's the great weather prophet. Amen. Kasi nangusap sa kanya yung Diyos. Amen. Nangusap sa kanya yung Diyos na mayroong ganitong darating na hindi alam ng mga weather prophet, amen, na mayroong ulan na darating. Amen. Kasi wala pa sila nakikita eh. Wala sila na sense na mayroong isang malakas na unos na darating sa mundo. Amen. Kaya, amen, si Noah is the great prophet, great weather prophet that time, mga kapatid. Pero, amen, so yun nga, hindi sila nag-take heed dun sa warning na ibinigay ni Noah. Kaya, ilan nila kaligtas, mga kapatid? Wawalo lang. Amen. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, sabi niya, oh, you might laugh at the messenger, sabi niya. You might you might be able even to kill him, sabi. But you cannot kill the message. It will go on just the same. God's message is eternal, sabi niya. His words will never fail. Amen. Praise God. Ngayon mga kapatid, bakit kaya lagi nababanggit sa mga exhortations, sa message, sa sharing? Amen. Si Noah, si Lot, si Moses. Amen. Di ba napapansin mga kapatid, lagi silang nasasama sa mga ganitong mga
message, saka exhortation, saka message, mga kapatid. Amen. Dahil kasi yung time nila, mga kapatid, parehas ng time natin. Amen. Sabi nga sa Luke 17:26, kung mababasahin natin, sabi niya, and it as it was in the days of Noah, so it shall be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until that day Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone, and from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Amen. Kasi parehas yung time natin eh. So yung mga nangyayari noon, mga kapatid, saka yung mga nangyayari ngayon, amen, parehas lang. Kasi yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, mga kapatid, kung makikita nyo, yung LGBT ba? LGBT. Amen. Yung mga karumal-dumal sa pasarapan ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Amen. Talamak na yung mga ganyang mga bagay. Amen. Hallelujah, mga signs na nakikita natin sa mundong ito. Amen. Parehas ng time ni Noah at saka ni Lot. Ganun din yung kay Moses naman, mga kapatid, ipinapakita doon, mga kapatid, yung pag-alis natin dito sa mundong ito. Amen. We all know that Moses is a type of Jesus Christ. Amen. Kung sa time ng bansang Israel na sila captive sa bansang Egypt, mga kapatid, dininig ng Diyos yung panalangin nila na bigyan sila ng deliverer, mga kapatid. Si Moses ang ginamit ng ating Panginoon Diyos. Amen. At sa time natin, mga kapatid, ang ibinigay na deliverer ng ating Panginoon Diyos is Jesus Christ, mga kapatid. Kung yung mga time noon, mga kapatid ng bansang Israel, dinala sila sa promised land. Amen. Tayo, mga kapatid, aalisin din tayo dito kasi yung mundong ito yung isang malaking Egypt. Amen. Tayo'y captive dito sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ipapadala ulit ng ating Panginoon Diyos sa pangalawang pagkakataon ng kanyang bugtong na anak. Amen. Upang tayo'y alisin dito sa mapang-aliping mundong ito. Amen. At dadalhin tayo dun sa lugar kung saan, amen, puro kaligayahan lang yung mararamdaman natin. Pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Di ba napakagalak, kakagalak, mga kapatid, na ganun yung pupuntahan nating lugar. Amen. Kaysa dito sa mundong ito. Amen. Na hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Amen. Maya't maya, may mga sa Pilipinas lang, mga kapatid, may mababalitaan ka na lang na binaril lang riding in tandem. Amen. Hallelujah. Kaya napaka sarap nga na makaalis na tayo dito sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Lagi ko nga din sa panalangin natin tuwing gabi, mga kapatid, lagi natin pinapanalangin na mangyari na yung kalooban ng ating Panginoon Diyos na makaalis tayo dito sa mundong ito. Dahil napakahirap na mamuhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Pati nga, sabi nga, pati yung mga puno, amen, mga hayop, sabi nga, naghumihibik na rin dahil sa kahirapan ng mundong ito. Amen. Praise God. At kung mapapansin din nyo, mga kapatid, si Noah, si Lot, saka si Moses, may isang pattern lang na ginawa ang ating Panginoon Diyos sa kanila. Amen. Bago ang destruction, mga kapatid. Una, pinrepare sila ng ating Panginoon Diyos. Amen. Pangalawa, binigay sa kanila yung warning na sasabihin nila sa mga tao. Amen. And after that, mga kapatid, lahat ng hindi nakinig, amen, lahat sila napahamak. Amen. Ganun yung nangyari sa time ni Noah. Si Noah, pinrepare ng ating Panginoon Diyos. Pinag-prepare siya ng ark. Tapos, ibinahagi ni Noah yung salita ng Diyos sa mga tao. At nung hindi sila nakinig, amen, ilan lang nakaligtas? 8 lang. Sa time ni Noah, sa time ni Lot, ganun din, mga kapatid. Ilan lang ang nakaligtas? 3 lang. Dun sa Sodom and Gomorrah na destruction. Amen. Sa time ni Moses, ganun din. Nung pinirepare siya ng ating Panginoon Diyos, idinala siya sa ilang 40 years. Dinirain lahat ng kanyang kaunawaan mula sa Egypt. Amen. Tapos, binigyan siya ng salita ng ating Panginoon Diyos at ibinigay niya sa bansang Israel. Amen. Na siya ilalabas niya doon, mga kapatid. Amen. Sabi nga ng ating kapatid, sabi niya, "Oh, it pays to take the warning," sabi niya.
the first thing to do before there can be a warning, sabi niya, there has to be a preparation made for safety. Or there's no need to send a warning, and the warning is only a voice of having you to prepare for the danger. There has to be a preparation made first, and then if the preparation is made, then the warning can go forward to cause you to make your decision whether you want to listen or not. If you don't want to listen to it, well, it's up to you, sabi niya. If you do listen, there is safety, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, tayo piniprepare na ng ating Panginoon Diyos. Amen. Piniprepare tayo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Na ibigay na rin yung warning, mga kapatid, sa atin. Amen. Naririnig natin yung mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Nababasa natin yung Bible. Amen. Ito yung warning sa atin, mga kapatid, na may mangyayaring ganitong sakuna. Amen. Ngayon, nasa sa atin na ngayon, kung magte-take heed tayo dun, amen, dun sa sinabi ng Bible, mga kapatid. Kung maniniwala ba tayo, mga kapatid, or hindi. Amen. Nasa sa atin na yun. Kung hindi ka maniniwala, mga kapatid, may iwan ka. Amen. Kung maniniwala ka, mga kapatid, sa Bible, mga kapatid, hindi namin sinasabi to dahil ito yung sabi ng Bible, hindi nang galing sa tao, mga kapatid. Kung maniniwala tayo sa Bible, mga kapatid, amen. Sabi nga, there's your safety. Amen. Sigurado yung kaligtasan mo, mga kapatid. Praise God. Meron po akong nais na ibahagi na isang storya. Amen. Nabanggit din ito ng ating kapatid sa kanyang mensahe. Amen. Totoong nangyari to sa bansang Florida, USA. Amen. Sa region ng Okeechobee, mga kapatid. Hirap nung region na yun. Amen. At alam naman natin si Brother Bana, mahilig siyang magbasa, di ba? Mahilig siyang magbasa. Nabasa niyo ito sa isang pahayagan, mga kapatid. At na merong isang malakas na bagyo na tatama doon sa region ng Okeechobee. Amen. At merong isang tao doon, mga kapatid, na lagi siya nakatutok sa radyo. Amen. Sabi ng ating kapatid. At yung tao na to, na lagi siya nakikinig kasi nga may paparating na bagyo. Kumbaga, binomonitor niya yung kung saan unang magla-landfall, parang ganun. Sabi nga ng ating kapatid, he is a very renowned Christian. Sabi ganun nung ating kapatid. So, kilala siya na isang Christian doon sa lugar nila. Amen. Sabi nga, yun nga, may narinig siya na may malakas na bagyo na paparating na tatama sa kanilang lugar. Amen. At ngayon, naisip niya na yung kapitbahay niya, meron chicken farm. Meron siyang malaking chicken farm yung kapitbahay niya. So, nag-aalala siya na pag tumama yung malakas na bagyo na yon, madadamay yung mga chicken farm nung kapitbahay niya. So, yung ginawa niya, sabi niya, he rushed quickly, frantically, sabi niya, up to the gate and stopped his car and jumped out and said to his fellow, "Take all the chickens and put them into your storm shelter, and you rush over to mine, because there is coming a typhoon that's going to twist everything down," sabi niya ganun. So, napakalakas talaga ng bagyong paparating. Amen. Pero itong tao na ito na sinabihan niya, tinawanan lang siya. Sabi sa kanya na nagbigay sa kanya ng warning. Sabi niya, "Nonsense," sabi niya ganun. "I heard them predict such things," sabi niya, "before, and it never did happen," sabi niya. So hindi siya nakinig, tapos sumigaw tong parang siguro gusto niya talaga kasing maligtas yung tao na yun sa danger na yun, sabi niya. Sabi, "Paano kung totoong mangyayari to?" Sabi niya ganun. Tapos sabi pa nung tao na sinabihan niya, "I have no time for such foolishness," sabi niya. "I raise chicken," sabi niya, "and I have no time for such," sabi niya. Tapos sabi nung Christian fellow, sabi niya, "In the name of God," sabi niya ganun. He said, "Leave those chicken alone," sabi niya, "and come quickly, and you and your family," sabi niya. "If you don't want to believe it, let your family come," sabi niya ganun. Kung ayaw mo maniwala, yung pamilya mo na lang yung patapuntayin mo sa akin para maligtas, sabi niya. Tapos sumagot na naman yung isa, sabi niya, "I will not have my children to be excited over a few radio warnings," sabi niya. "My children and I have decided will live as I live," sabi niya. "And my wife will listen to me," sabi niya, "because I am the breadwinner of the family," sabi niya. Malakas yung loob niya kasi siya yung nagbibigay ng suporta sa kanyang mga anak saka sa kanyang asawa, kaya
siyempre makikinig sa kanya yung mga anak niya, sa asawa niya kasi siya nagbibigay ng, ng pangangailangan nila. So, amen, sa madaling sabi, hindi nakinig talaga tong may-ari ng chicken farm. Siguro yung naging itsura ng mukha ng Christian fellow malungkot. Amen. Tapos sabi, umalis siya. Sabi niya, umalis na to, umuwi sa kanyang bahay. Amen. Pagkatapos na mga kapatid, biglang dumating yung malakas na bagyo. Amen. Na hindi niya inaasahan. Amen. Hindi inaasahan ng may-ari ng chicken farm. Amen. Sabi ng ating kapatid, that's the way judgment strikes. It comes so sudden, sabi niya. You wonder how it can get there so quick, sabi niya. Hindi natin alam na andun na pala. Amen. Pagka-reject mo nung warning na yun, mga kapatid, biglang darating yung delubyo sa sakuna sa buhay mo, mga kapatid. Paano ka pa makakapag-repent, mga kapatid? Kung ganun yung mangyayari. Sabi nga kanina, it pays to take the warning. Amen. Pinagbayaran niya kaagad yung pag-reject niya. Amen. Dahil hindi siya nakinig, amen. Pati yung chicken farm niya nasira sa lakas ng bagyo. Pati yung buhay niya nawala, kinuha sa kanya, mga kapatid. Gaya nung yung nabasa natin sa Bible, yung sabi niya, wala na akong kailangan pa, sabi niya, iinom na lang ako ng alak, sabi niya, yung nagtayo siya ng maraming kamalig. Hindi niya alam, kinagabihan, kukunin na yung buhay niya. Amen. Pati yung asawa at sa mga anak niya, mga kapatid, namatay din sa bagyo na yun. Amen. Although nandun sila sa isang lugar, sa bahay nila, sabi ng ating kapatid na propeta, dahil sa lakas ng bagyo, yung mga makamandag na ahas, nagpuntahan doon sa mga bahay-bahay. Marami pumunta sa bahay nila. Pinagtutuka sila ng mga makamandag na ahas at ayun yung kanilang kinamatay. Amen. Amen. Kaya dapat, amen, kung may nagbigay na ng warning, mga kapatid, huwag na natin baliwalain, mga kapatid, yung warning na yun. Pakinggan natin, sabi nga, if the Bible said there will be a great destruction to this earth, amen, na may mangyayari sa mundong ito, amen, huwag na nating baliwalain yun, mga kapatid, amen. Huwag tayo magdalawang isip, amen, na paniwalaan yung salita ng ating Panginoon Diyos, amen. Praise God. Kailangan natin sumunod kung ano sinabi ng Bible. Amen. Dahil hindi naman to galing sa atin. Galing to sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Saka kung tunay tayo naniniwala, mga kapatid, talagang paninindigan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Pero kung hindi ka naniniwala, mga kapatid, amen, papasok lang to sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Amen. Yung mga napapakinggan mong salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Gaya ng taong yun na pinagwalang bahala niya yung warning na ibinigay sa kanya. Amen. Kaya pati yung buhay niya nawala. Sabi nga, mga kapatid, hindi na magtatagal yung mundong ito. Amen. Gaya na pag-sharingan kagabi. Amen. Hindi na magtatagal yung sanlibutan na ito. Malapit ang dumating ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng isang awit, mga kapatid, sabi niya, we see the signs appearing on His blessed coming. Nakikita natin yung mga signs, mga kapatid. Yung war, amen, nangyayari ngayon. Yung nangyayari sa mundo natin, amen. Hallelujah. Sabi niya, lo, behold, the fig leaves now becoming green. Alam naman natin kung sino yung fig tree, di ba? Yung Israel. Amen. Nakikita natin na unti-unti na nila nakikilala, mga kapatid. Nababasa natin, mga kapatid. Yung Messiah na unti-unti nila nakikilala. Sabi nga, His coming now is pending. Amen. Dahil sa atin na rin, mga kapatid. Amen. Napepending yung pagdating ng ating Panginoon Diyos. Amen. The message is being given, mga kapatid. Naibigay na yung message, mga kapatid. Sabi niya, and soon we'll see the Lord face to face. Ayun yung pinakamagandang part, mga kapatid. Makikita natin ating Panginoon Diyos na mukhaan. Amen. So, kailangan natin maging prepared. Amen. At i-take natin yung mga warnings na ibinibigay sa atin. Amen. At ilagay natin sa ating mga puso. Amen. Upang lagi tayo maging handa anytime na dumating yung ating Panginoon Diyos. Amen. At least handa tayo, amen, na umalis dito sa sanlibutan na ito. Nagaya ni Lot, mga kapatid, na ni Noah, na before the flood came, amen, God gave Noah, amen,
a way of escape. Amen. At sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga gustong maligtas. Amen. Nag-provide siya ng isang ark nung time nila, mga kapatid. Praise God. At sa panahon natin, mga kapatid, magbibigay din siya ng isang way of escape, mga kapatid. Bago niya isend yung destruction dito sa mundong ito. Amen. Kaya kung gusto nating maligtas, mga kapatid, amen. Sabi nga, isinugo ng ating Panginoon Diyos ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Amen. Diba? Should not perish, sabi niya. Praise God. But have everlasting life. Amen. So, hindi na tayo magpe-perish, mga kapatid. Hindi na tayo mamamatay. Amen. Kung tayo tatanggap sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kung tatanggapin natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sabi nga, we have to take those warnings. God has provided a way of escape, and that's our Lord Jesus Christ. Amen. He is our ark of safety, mga kapatid. At, amen, bago tayo po magtapos, mga kapatid, may isa pang kwento, mga kapatid, na gusto ko rin ibahagi. Ito, malamang na alam niyo na rin na isang pangyayari din sa India, mga kapatid. Praise God. Sa India, sabi natin kapatid dati, yung India is a poor country, sabi niya. Sabi natin kapatid na kapag gumagawa sila ng mga bakod, yung mga fences nila, yung ginagawa lang nila, kumukuha sila ng mga bato, tapos pinagpapatong-patong lang nila. Amen. So, yun, wala yung mga semento, di ba? Ibig sabihin, may mga holes yung may mga butas-butas sila. Doon sa mga holes na yun, mga butas-butas na yun, doon nagpupugad yung mga ibon. Yung mga ibon, doon sila nagpupugad. Tapos, pagkahapon naman, sumisilong doon yung mga hayop, yung mga cattle. Like yung mga kalabaw, yung mga kambing, mga ganun. Sa pader na yun, kasi binibigyan sila ng shades. Amen. Pero, meron kakaibang nangyari. Amen. Sabi ng ating kapatid na prophet, sabi niya. For about 2 days, sabi niya, the strange things happen. Amen. Kasi yung mga ibon, yung mga cattle, amen, wala sila dun sa wall. Amen. Hindi nila makita, nagtataka yung mga tao. Kasi lagi nila nakikita yung mga hayop dun eh. So nagtataka sila, ba't wala yung mga cattle dun hanggang sa maggabi? Hindi sila nakita. Amen. Nung pala nagpunta sila sa middle ng field. Amen. At doon sila nagstay. Amen. Doon sila nagsama-sama. Amen. To make shade for one another. Amen. Sabi just like us, sabi. Amen. Iniwanan natin yung mga katuruan dati ng mga denominations. Amen. Iba't ibang denomination tayo galing, di ba, mga kapatid? Amen. Nga't tayo nagtipon-tipon dito, mga kapatid. Amen. To make shades for one another. Sabi nga kanina na magpahalakasan, mag-ibigan sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Ayun nga, nanatili sila dun sa gitna ng field. Amen. At nagtataka yung mga tao, bakit yung mga hayop dun wala. Amen. Nung pala, meron pa parating na isang malakas na earthquake. Amen. At nasira yung wall na yun. Amen. Kung nandun yung mga hayop na yun, amen, namatay yung mga hayop kasi madadaganan sila. Yung mga ibon, yung mga babies nila, yung mga hayop na madadaganan sila, mamamatay. Amen. Praise God. Pero wala ni isa man na nasaktan sa kanila, mga kapatid. Amen. Praise God. Kasi may ibinigay ang Diyos sa kanila na instinct. Amen. Na masense nila nasisense nila yung danger na paparating. Amen. Kaya, amen, kung ang Diyos nagbigay ng instinct sa mga hayop, how much more para sa atin? Amen. Praise God. Na maramdaman natin yung na mayroong danger na paparating. Amen. Praise God. Binigay niya yung salita niya, binigay niya yung kanyang Holy Spirit. Amen. Upang ito'y maging, sabi nga, maging tagapagturo natin, mga kapatid, sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. At ito magbigay ng warning sa atin. Amen. Na mayroong paparating na dilubyo yung darating. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, amen, kung wala tayo sa ark of safety, amen, so paano tayo makakapaghanda? Amen. Paano natin malalaman na mayroong panganib? Paano natin malalaman na mayroong palang warning na ibinigay? Amen. Kung wala tayo dun sa loob ng ark of safety. Amen. Kasi kung nasa labas ka, wala kang malalaman eh. Amen. Hindi ka maliligtas. Amen.
kung nasa labas tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kaya, amen. Kung ayaw nating mapahamak, amen. Amen. Sino bang gusto mapahamak sa ating lahat? Wala naman. Kahit tanongin mo yung batang maliit, hindi niya sasabihin na gusto niya mapahamak. Amen. Praise God. Pumasok na tayo sa Ark of Safety, mga kapatid. Amen. At pag nakapasok na tayo, mga kapatid, huwag na tayong magtangkang lumabas pa. Amen. Huwag na tayong umalis pa dahil natagpuan na natin yung tunay na salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Panghawakan natin ito, mga kapatid. Although hindi pa nangyayari yung sinabi natin Panginoon Diyos na mag-rapture na, mga kapatid. Amen. Panghawakan natin to sa mga kapatid. Sabi nga kagabi, don't explain God. Just believe. Amen. Sabi nga, gaya ng ginawa ni Noah, amen. Nung pumasok si Noah sa ark, hindi pa naman umulan eh. Naghintay pa siya ng 7 days, di ba? Na 7 days pa yung hinintay niya bago dumating yung ulan. Amen. Ganun din yung gawin natin, mga kapatid. Na although na nagbigay ng ating Panginoon Diyos na kukunin tayo dito sa mundong ito, nagkakaroon ng rapture. Amen. Hindi ibig sabihin na magbabanjing-banjing na tayo, mga kapatid. Lalabas tayo sa ark, tas babalik. Hindi, mga kapatid. Amen. Pag nasa ark na tayo, mga kapatid, manatili tayo sa ark, manatili tayo sa kanyang mga banal na salita. Amen. Sabi nga, ano bang nakakahadlang? Amen. Para pumasok tayo sa ark. Amen. Ano bang nakakahadlang sa atin? Amen. Praise God. Sabi nga, think of it, brothers and sisters. Amen. Hanggat nandito pa yung biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Yung ark is still open. Amen. Pwede pa tayong pumasok, mga kapatid. Pero pag ang biyaya na ito, wala na sa atin, mga kapatid. Pag yung ark sarado na, amen, kahit anong gawin mo, kahit magsisigaw ka dyan, magtatalong ka dyan, mga kapatid, hindi ka na makakapasok sa ark, mga kapatid. Kaya, amen, haharapin mo na lang nun yung kahirapan ng mundong ito. Amen. Kung yung kahirapan natin na nararanasan ngayon ay mahirap na, how much more na makakapasok ka sa tribulation sa great tribulation, mga kapatid. Mas mahirap doon. Siguro times 50 o times 100 yung kahirapan na mararanasan natin doon kung may maiiwan. Loobin na lahat tayo makasama, mga kapatid. Amen. Sabi nga, nakarinig na tayo ng salita, mga kapatid. Narinig na natin. It's your choice. Amen. Kung gusto mo maligtas or maiwan, mga kapatid, sa mundong ito. Praise God. Hanggang dito lang po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Palakpo po natin ating Panginoon Diyos. Tayo po yung magsitayo na, mga kapatid.